ng bitag ang tumulong sa mga taong humihingi ng danyos o kabayaran sa mga inirereklamong produkto na nakita ng dumi o foreign objects, partikular na sa mga delata at debotelyang pagkain. Mas mahalaga sa bitag ang may presenta sa mga mamimili ang hubot-hubad na katotohanan sa ganitong uring pagkakamali na may tuturing kapabayaan ng mga manufacturers. 23 ng Agosto, tumulog sa Bitag Action Center si Lawrence Isip. Ito'y upang ipakita sa bitag ang isang debotelyang produkto na kanyang naipasuri sa Bureau of Food and Drugs. Ipinakita sa amin ni Lawrence ang hawak niyang ebidensyang sardinas. At dito, positibong nakita ng bitag ang isang maliit na ipis sa loob ng bote ng sardinas. Paano mo nakuha ito? Nasa tatrabaho po ko sa Robinson. Tinawag po sa akin ng customer, "Boy, alika nga rito." "Ano po yun, ma'am?" "Tignan niyo yung produkto niyo, parang may ipis ata sa loob." Paano niyo nakita yung ipis sa loob? Kasi po, yung customer po, titignan po agad yung expiration po yan. Nabuhat po sa kanya yung ipis. "Boy, tignan mo nga yung ipis." "Oo nga po." Pinaalam mo ba sa Robinsons na ito'y galing sa Escaparate na dahil nagtatrabaho ka sa Robinsons o nandun ko sa Robinsons? Kaya obligasyon mo bilang empleyado ng Robinsons na dumiretso sa iyong customer service, na sa gano'n yung customer service para mapagbuti yung kanilang mga produktong na binibenta roon, ipaalam sa manufacturer na sa gano'n maging maingat yung manufacturer, yung proseso. Hindi na mabubabu na yun. Hindi mo pinaalam. Hindi ko po pinaalam. Ang ginawa ko po, binili ko po. Hindi po ako nag-aksaya ng panahon. Dinala ko po sa BIPAT. Sa pakikipag-usap ng bitag kay Lawrence, unti-unti naming nakikita ang kanyang motibo sa kanyang reklamo. Hindi, bakit mo binili isang produkto na mabdumi? Na alam mo may problema at merong ipis sa loob. Ang ginawa ko, Balbala ka bang kainin yan? Alam mo may dumi. Sabi po kasi ng mga kasama ko, pera po yan, sabi niya. May karapatan kang ireklamo sila kung nabuksan mo o nakain mo. Maintindihan ko kung sakaling naperwisyo ka, nabuksan mo yung produkto, nakain ng pamilya mo at pagkain ng pamilya mo na kain mo, perwisyo yun. Dahil hindi mo sinasadya, hindi mo inaakala na yun pala, nakakain ka ng dumi. Kapabayaan yun sa kanila. Kaya kinakailangan merong danyos na ibibigay sila bilang areglo sa perwisyo na nakain mo yung produkto nila may ipis. Subalit dito hindi. Hindi ka na perwisyo. Binili mo yung produkto. Tinakbo mo sa BIFAT. Ang ibig sabihin nun, gusto mo ng areglo sa kanila. At mabigyan ka ng danyos. Ang problema, maaaring areglohin ka para mapagtakpan yung kanilang kapabayaan o yung dumi dyan sa loob, mauulit-ulit sa pamamagitan ng pag-aareglo sa isang dosenang ganyan o isang karton na ganyan na 24 o 2 dosena na puro sardinas na ganyan na malinis. Pinapili ng bitag si Lawrence kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang reklamo. Alin ang mahalaga sa'yo? Malaman ng publiko o at yan ay matigil na at hindi na maulit o ikay maareglo, pero tatahimik. Mamili ka ngayon. Saan ka ron? Ilantad po natin. Well, pues kung ganun, ito na nga ang aming gagawin. Talagang ilalantad namin. Para sa amin, hindi na dapat maulit. Layunin ng bitag na ipakita yung ganung klaseng pagkakamali. At yung pagkakamali na hindi kami humihingi ng danyo sa halip. Proteksyonan yung mga mamamayan at maging wais. Lumapit ka sa amin. At paglapit mo sa amin, siguro magkaiba yung ating direksyon. Sa direksyon na gusto mo may kayo ma-areglo sa amin, hindi. Gusto namin ilantad yung katotohanan at para matuto yung publiko, maging wais yung mga mamimili at yung mga, sabihin natin, pabaya o burara ng mga kumpanya na gumagawa ng ganitong kasing produkto, maging maingat sa susunod dahil mabibitag sila. Hanggang doon. Pero doon sa karapatan mo na gusto mo silang habulin mo. Hanggang gusto mo. Hindi ka namin hatlangan. Respetuhin ka namin dyan dahil magkaiba lang tayong paniniwala na dapat ilantad sa publiko. Panawagan ng bitag. Oras na may nakita kayong dumi o mga foreign object,
sa inyong nabiling produktong pagkain. Lumapit agad kayo sa bitag. Subalit, hindi ito para maging daan upang makakuha ng danyos o kabayaran sa inirereklamong produkto. Kundi ang maturuan ng bawat mamimili na mag-iingat at maging wise sa pagpili ng mga produktong kanilang bibilhin sa mga supermarkets, groceries at pamilihang bayan. Ito'y upang makaiwas sa mga maruming produktong pagkain na debotelya at delata na gawa ng mga pabayang manufacturers.